Ang pulong sa Dios nga atong gibasa nag-ingon siya, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." The message tonight is kung ang kinabuhi wala gigiyahan sa pulong sa Dios. If life is not guided by the word of God, you know what, sa atong life na itong mga igsoon, kinahanglan gyud ta na ay guidance. Kinahanglan gyud na ay mugiya sa atoa. And the perfect guidance in our life is the word of God. You know what? Ang word of God, blessing yun ni siya, kay gihatag gud ni sa Ginoo sa ato mga higala. Imagine na lang kung wala gihatag sa Dios ang iyang pulong sa ato, kinsay mo guide nato? Ang atong kasing-kasing, ang mga tao. These things, mga igsoon, are not perfect. So dili sila pwede masaligan. Kaya nga naman may gala, dili sila perfect. Ang tao may gala is subject to failure. Ang atong kasing-kasing unstable, nagausab-usab atong pagbati. We cannot totally rely on our feelings and also to other people, mga higala. You know what? Ang masaligan lang yun, mga higala ba no, nga mao'y mo guide sa atong kinabuhi ang pulong sa Dios. Mo na sa atong kinabuhi no, gamiton gyud nato kanunay ang pulong sa Dios. Amen. Kay diri sa kalibutan may galabano, daghan kaayog mga tingog, daghan kayong mga opinion nga madunggan nato gikan sa mga tao, daghan kayog mga direction nga pwede nato pagapilian, mga higala. And many people, they try to live lives based on feelings, based on trends, and based on human wisdom. Higala, sultihan ta mo, dili gid dapat ta mo salig aning mga trending karon. Dili ta dapat musalig may gala sa kaalam sa tao. Dili ta dapat may gala musalig sa ato ang pagbati. Kay kini sila may gala mapakyas gini sila. And how many lives and how many Christians right now may gala nangapakyas, nangapandol, nahulog sa kapakyasan, mga igsoon. Tungod kay gina-follow nila ang trend. Gina-follow nila ang kaalam sa tao. Ginasunod nila ilang pagbati nila. Mga kaigsuonan, ang kinabuhi nga wala ang kinabuhi ba no nga musunod sa mali nga giya, padulong gyud na siya sa kadaot, mga igsoon. Sa atong kinabuhi, kinahanglan gyud ang pulong sa Dios ang himuon nato nga guidance. Kay kung ang kinabuhi wala gigiyahan sa pulong sa Dios, mura ra nagkanang sakayan, mga igsoon, nga walay timon, mura ra nag-driver nga walay mapa, mura ra nagkanang tao ba no nga traveler nga walay kaning suga sa kangit-ngit. Ang Bible may gala mao ni mapa nato, mao ni manual sa atong kinabuhi, mao ni siya ang salamin sa atong kinabuhi. You see, when life is not guided by the word of God, kay bulo ba mo unsa ang makita nato, mga igsoon, unsa ang masinati nato sa atong kinabuhi? Kadaot o kalibog ang musunod gyud ana. Busa sa atong kinabuhi, mga igsoon, labi na kamo sa mga young people, make the Bible as part in your life. Make it as a lamp unto your feet and a light in your path, mga igsoon. Aron dili ta mapakyas. Abi niyo may galaban no, maglisod gid biya ang tao basta mapakyas. Nga naman, lisod ang pag-recover, lisod ang pagtindog balik. Di ba kung mapandol ka, kung mahulog ka? Lisod, mga igsoon, ang pag-recover, lisod ang pagbangon balik, lisod, mga igsoon, ang pag-restore. Mao na may gala, kung wala pa nato na sinati, mga yunani sa atong kinabuhi, importante ba no nga kinahanglan gyud sa matag butang dinhi sa atong kinabuhi. Kinahanglan gyud gamito nato ang pulong sa Dios. Diya sa imong kinabuhi, ginagamit pa gyud nimo ang pulong sa Dios, mga igsoon. Tonight, my God, let us learn what happens if life is not guided by the word of God. Let me give you, my God, 6 things tonight. Okay? Kung kaluyan to sa Ginoo, mapasa to ni ako ato ni mahisgutan tanan. Mao ni siya may galang mahitabo kung ang kinabuhi dili magiyahan sa pulong sa Dios. Salamat sa Ginoo karon nagsimba mo and always mo nagasimba kay nga naman makadungog gid mo sa pulong sa Dios. Kani makadungog ta sa pulong sa Dios, panalangin kayo ni. Mo na gina-encourage ta mo may galang ako naa gyud tay simba, mga higala, magsimba gyud ta kay nga naman opportunity nato na nga kita makadungog sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mao mo gunay guide sa atong kinabuhi. Mo nay mutabang nato aron kita, mga higala, makaibaluon sa angay nga buhaton nato, labi na kung natay atubangon nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi.
Dili ba lisod mahigala ba no ang pagatubang ug usa ka sitwasyon nga ikaw wala kay kahibalo kaalam ana nga butang. Dili ba? Usay kita magpataka na lang ta. Usay sundo nato unsa ang nasa tuang kasing-kasing. Nga naman may higala wala man gud tay prinsipyo ba nga ginasunod nato. Ang prinsipyo nato mga higala mao ang atong pagbati nato. Nya giingna naman ta sa pulong sa Dios nga kini atong pagbati mga higala di gyud ni siya kasaligan kay dautan ni siya og malimbungon. So dili pwede ang pagbati. Nakita ninyo may higala daghan sa kaning mga tao nga nagsunod sa ilang pagbati kuan sila, pandol sila, hulog sila, laglag sila. Higala paminaw, you cannot rely on your feelings. Amen? Now, this is what will happen kung ang kinabuhi dili magiyahan sa pulong sa Diyos. Number 1, without the word, man loses his direction. Without the word, man loses his direction. Unsay but pasabot ana, pastor? But pasabot ana, masayop gyud ka. Basta may higala, ang pulong sa Diyos wala sa imuha. Mawala man kasi mong direksyon. Pila ka mga tao karon may higala nasalaag sila. Pila ka mga young people karon nasalaag sila. Pila ka mga marriages karon may higala bungkag, daot mga igsoon. Pila ka mga pamilya karon guba ang pamilya. Pila ka kinabuhi may higala guba nganuman mga igsoon kay nawala ang direction sa ilang kinabuhi. Once may higala nga atuang walaon ang pulong sa Dios diri sa atong kinabuhi, masayop gyud ta. Kung wala ang pulong, mawala ang direction sa kinabuhi. And then diha na dayon ta mailad. Nga maghuna-huna ta nga kining dalan nga atong ginalakwan abi nato tama siya para sa atoa ug sa atong kinabuhi. Pero dili di may higala kay ang katapusan day ana kamatayon di ay ug kadaot. That's what the Bible says in Proverbs chapter 14 verse number 12. Gamito nato ang kaning bersikulo. The Bible says in Proverbs chapter 14 verse number 12, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Higala paminaw, ikaw nga naay ginaplano nga buhaton diha sa imong kinabuhi, unsa ka sigurado nga ang kanang imong plano may higala no kay kanang makaayo na siya sa imong kinabuhi. Unsa ka kasigurado nga kanang imong plano nga buhaton sa imong kinabuhi kay makaayos siya sa imong kinabuhi. Nga wa man nato nahibal-imay, wala man nato mahigala, wala man nato nahibalaan ang kaugmaon. Kay balo mo higala, ang pulong lang gid sa Ginoo mahigala ang mubarog. Nga kung imuha na siyang kanang sundon karon, ingon ana, bisan pa naa ka sa present, pag imong sundon og buhaton ang pulong sa Dios, mo-succeed gyapon siya, mo-successful gyapon siya even sa imong kaugmaon nimo. Because God's word never fails. Dili mapakyas ang pulong sa Dios. Pero once ikaw musunod ka sa imuhang human wisdom, musunod ka mahigala sa mga trend, musunod ka sa imong feeling nimo mahigala, ingon ana, ay diha gid sa unahan mga igsoon, mapandol jud ka. Kulang man tao kaalam, limitado man tao kahibalo mga igsoon. Kinahanglan man gyud ta og giya sa Ginoo. Mo na nga dili gyud ta mahigala magkumpiyansa sa ato ang mga gipang plano sa atong kinabuhi, sa atong mga balak nga buhaton nato o sa kini ato ang mga ginaplano nato nga desisyonan sa atong kinabuhi. Kay basin mga higala ang unahan ana kadaot, ang unahan na mga igsoon kay kamatayon. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Isi may higala, when people live without God's word, they will follow their own ways. Mao na may higala ang mahitabo. Basta mga higala ang tao dili magkinabuhi, no, kung wala ang pulong sa Dios sa ila, ang ilang sundo ng ilang mga kaugalingong dalan. Ug kung sang gingon sa pulong sa Dios nila kung sundo nato atong kaugalingong dalan, ang ending nga ng kanunay mga igsoon kay kadaot. Do you want your life to be ruined? Do you want your life to be destroyed? I don't think so mga igsoon. Muna nga diha sa imong kinabuhi may higala, aron nga magpabilin nga kaning barog ug maayo ang imong kinabuhi ug ang dagan sa imong kinabuhi, kinahanglan naa kanunay kauban nimo ang pulong sa Dios nga maoy mugiya sa imuhang kinabuhi. Amen? Usay ba nun, ay mga tao may higala nga kanay ilahang mga dalan nga ginabuhat o ginalakwan karon tama.
But in the end, may gala, mauday na makadaot sa ila, ha? Higala paminaw. You better listen, mga higala, pag ang pulong sa Diyos, ihatag na sa imo, ha? And you better follow what the Bible teaches in your life. Nga naman, para na sa imong kayuhan, para na sa imong kinabuhi, mga igsoon. Kung dili ta gusto may gala nga madaot ta sa unahan o sa atong kaugbaon, mga igsoon, kinahanglan sundo nato ang pulong sa Dios. Imagine, mga igala, ang driver nga nagbiyahe siya gabi, unya way suga ang iyang sakyanan. Bisan pang may gala nga kaning si tawagan memorize niya ang dalan, may gala, lisod gihapon ang pagdrive o ang pagbiyahe kung walay headlight ang iyang sakyanan. Isa lang kalikuan niya nga mali, mga higala. Isa lang kamali niya nga likuan, magdala na siya og mali nga direction or even disgrasya. Bisan ako, mga higala, no, naay mga dalan kabisado na nako kung magbiyahe ko gabi, pero kung mapalungan ko kanang suga, lisod kayo ang kaning pag-drive. Pwede ka masalaag. O kana ang nagakahitabo karon sa mga tao and even sa uban nga mga Kristiyanon, ha? Nasalaag sila. Nga naman, may gala, wala nila gigamit ang pulong sa Diyos diya silang kinabuhi. Gireject nila ang pulong sa Diyos. Mao po na, may gala, nga kung kita walay giya sa atong kinabuhi, dili na to gamiton ng Bible as guide in our life, murag nagbiyahe ta sa ngit-ngit nga walay suga. Kaya ang pulong sa Diyos suga man eh. This is a lamp in our feet and a light in our path. Busa gamiton ginato ang Bible. Maminaw kita. Kung kita may gala, warningan ta, maminaw ta sa mga paimangno. Kung kita may gala ba no, kanang tudluan ta, dasigon ta, i-challenge ta, mga higala, badlungon ta, sawayon ta, may gala, paminawon na to. Dili na to kontrahon, paminawon na to, dawato na to, unya ato ang sundon o buhaton. Aron, mga higala, maluwas ta. Ikan sa kadaot. Amen ba? Kung wala ang pulong sa Ginoo, people end up confused, misled, and lost. Ikaw, mga higala, basin ikaw na misled na ka. Basin, mga higala, nawala ka na. Basin nalibog na kakaroon sa imong kinabuhi. Because you're not using the Word of God as your guide. So without the Word, man loses his direction. Number 2, without the Word, man loses his discernment. Kung wala ang pulong, mga higala, sa atong kinabuhi, nga mo'y mo-guide sa ato, mawala ang pag-ila nato sa tinuod o sa bakak. Dili na to, mga higala, ma-recognize ang tama o ang mali. The Bible says, mga higala, nga ang pulong sa Diyos buhi o gamhanan, and it is sharper than any two-edged sword. Nakita niyo kung unsa ka buhi o kung unsa ka gamhanan ng Word of God? You see, kung wala ang pulong sa Ginoo, dali lagi ta mailad sa kalibutan. Pila ka mga tao ron, Christians, young people, nailad sila sa kalibutan. Nailad sila sa mga scammer, nailad sila sa mga tao, mga higala. Ha? Gamay lang, mga higala, nga kanang pakilig bano nga mga pulong sa mga tao, ay musunod dayon ta. Mu-obey dayon ta, mu-follow dayon ta na, mga higala. Na yung mga Kristiyanong karon may gala nga, they start calling wrong things right. Ang mga mali nga butang, gitawag na nilang tama. Nga naman, na yung mga ingunana nga nagakahitabo karon. Kaya nawala ang discernment sa mga tao. Ang mali nga butang, gigimo na nilang tama. Gitawag man nila nga tama. Ug ang mga tama nga mga butang, gihimo na nila nga mali. Mao ba na may gala no? Kana mga nagasimba, mga higala, nga kay balo man gyud na, mga higala, kana mga nagasimba nga ang ginawali ba no sa inyo, mga higala, tama man gyud na, pero nga ano man gyud nga malain ang uban. So unsay tawagan na, mga higala, meaning to say, ang tama nga butang gihimo nimong balik, kaya imong mali mo'y tama para sa imo, ha. Kay balo man mo asa nagikan ang kanang discernment. Discernment comes from knowing the Word of God. Wala mo, ani kita og simbahan, mga igsoon, maminaw ta sa pulong sa Dios aron mahibala nato ang unsa tama. Aron nga adunap kita atubangon nga sitwasyon, maka-discern ta. Uy, kani tama, mo ni buhaton ako. Uy, kani mali, mo ni likayan ako. Amen.
Pero kung dili bitaw ta magbasa sa Bible, dili ta magtuon, ug dili ta mga higala magpuyo diha sa pulong sa Dios, we can easily be deceived by false beliefs, false teachers, and even by our own hearts. Ikaw karon mga higala, gilad ba ka sa imong pagbati? And how many of us right now, my God, are have become slaves to our emotions? Nahimo kita nga ulipon sa atong mga kasing-kasing. Higala pwede makaibalo, pwede mo tana sa imo ha. Makakon baka makadiscern baka kanang kwarta nga piki. Kibalo ba mo ang piki nga kwarta mga higala, madakpan na siya o may bala na siya sa tao nga nay kahibalo sa tinod nga kwarta. Pero na yung mga tao may higala, nga bisan ba no ang gibayad sa ilang may higala, piki, di nila ma-discern, abi nila may higala tinod nga kwarta. So ang mga nga klase nga mga tao, kulag discernment. Pero ikaw may higala nga kanang expert ka sa kwarta, nakay knowledge ba yun sa kwarta, ma-discern ni mo, mahibalaan ni mo, ikani piki ni, uy kani, mo ni siyang tinod nga kwarta. Higala sa kinabuhi nato may higala ingon ana pud mga igsoon. Christians who know the word of God can detect false teaching. Ma-detect nimo ang mali. Ikaw nga nahibalo sa pulong sa Dios, ma-detect nimo nga ang gibuhatan na ang binuhatan na nga tao mali na siya. Ang gi-advise niya sa imo ang mali, ma-discern nimo basta kay balo ka sa pulong sa Dios. You see, the word of God, as the Bible says, my higala, the word of God sharpens our spiritual sense. It keeps our mind pure and it guides our decision making. Nga naman, kay ang pulong sa Dios gingon no balik ta sa Hebrews chapter 4 verse 12. Nagingon mo gud ang Bible may higala Hebrews chapter 4 verse 12. Dali apli. For the word of God is quick, buhi, and sharp and powerful and sharper. So makapasharpen siya, makapahait siya sa imong hunahuna. So dali nimo ma-detect ang mali, dali nimo mahigala ma-discern ang mali ug ang tama. Nga naman, you have the wisdom in your life to discern both good and evil. Amen? So without the word, man loses his discernment. Pwede mo tanong mahigala diya sa imong kinabuhi karon, napa ba kay discernment? Kung ikaw may gala na ay atubangon nga usa ka sitwasyon, kinsa man ang imo ang mas ginapalabi, ang pulong sa Dios nga nabatunan nimo, nakatunan nimo ug nadawat nimo may gala o ang imo ang pagbati mga higala. Kinsa man ang imong mas ipalabi nimo. Unta mga igsoon, ang pulong sa Dios ang imong ipalabi. Dili ang imong feelings nimo. Because you're always subject to committing sin mga higala kung kanunay nimo ipalabi ang imuhang pagbati. Nasabtan ninyo? Naminaw ba ta? Ikatulo, without the word, man loses his devotion. Man loses his devotion. Kung wala ang pulong may higala, mawala ang kaligod ug ang kalayo sa atong espiritu. That's why there are many Christians nga nangabugnaw, nangaluya ug dali sila mahulog sa sala. Nga naman, nawala ilang devotion tungod kay giwala nila, gitanggal nila ang pulong sa Dios diya silang kinabuhi. Dili ba ang pulong sa Dios mo ni makapa-strengthen sa atong pagtuo nato? Mo yan ang sa Bible, Romans chapter 10 verse number 17. Let's read from Romans chapter 10 verse number 17. Ang Bible nagsulti may gala sa 12. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pagtuo may gala, no? Faith, ang pagtuo magikan siya sa pagpaminaw, pagpaminaw pinaagi sa pulong sa Dios. So ang pulong sa Dios mga higala, makapaon sa siya, makapalikon siya sa tuwang pagtuo. So when people neglect the Bible, what will happen? Ang ilang pagtuo ma-weaken. Ang ilang kasing-kasing mabugnaw. Mo biya na siguro na yung mga panahon sa imong kinabay may ilabano nga bugnaw ka while ikaw nagasimba ka sa Ginoo.
Wala gini mo totally ginadayig ang ginumay kala. Samtay ko gasimba ka. Kay basin mga igsoon, kulang ka sa pulong sa Dios. Nawala ang imong devotion nimo, nawala imong kalayo, nawala mga igala ang imong kalig-on sa imong espiritu. The Word of God feeds our faith. Mo na nga kanunay ta magbasag Bible. Kay mao ni siya mupakaon sa tong pagtuo. If you want your faith to be strengthened and to grow, kinahanglan gyud nimo pakaunon kanunay ang imong kalag sa pulong sa Dios. Higala again, kung imuhang kwaon ang mga kahoy diha sa kuan may gala sa lugar kung asa naay kalayo. Kwaon nimo mga kahoy dira. Di ba ang kahoy mo man na siya mahigala ang nagapadako sa kalayo? Kung kwaon ni mga kahoy, yung si mahitabo, mapalong siya. Mawala ang kalayo. Mao po na mahigala ang Kristohanong kinabuhi. Pag dili ta magtuon sa pulong sa Dios, pag dili ta magpuyo sa pulong sa Dios, mga luya ta, mga bugnaw ta. Mawala ang kalayo sa atuang pag-alagad sa Dios ug sa atuang pagsimba. Nga dili biya malipay ang ginawa ng mga igala na kanang maluya na ta. Dili man niya nakabubuton para sa ato. Kay gusto man gid sa Ginoo igala nga kanunay ta mainito nung madasigon kanunay. Mao ginay gusto sa Ginoo. Pero may igala paminaw. Kung wala gyud nimo ginapapuyo ang pulong sa Dios diha sa imong kinabuhi, you will lose your spiritual appetite. Mawadan ka gana oy. Mo binang uban no to nawada na sila gana sa pagsimba, wala gi sila nagsimba. Gipahimos na sila sa ilang pagbati. Gipahimos na sila sa yawa, gigamit na sila sa ilang kaaway. Ug karon may gana ulipo na sila sa ilang pagbati ug sa mga kaaway sa Dios. Igsoon, kinahanglan nimo kanunay gamiton ang pulong sa Dios. Kay kung kita magpabilin ta sa pulong sa Dios, ang atong devotion mulalum pag yun na ug ang atong relasyon sa Ginoo mulalum siya unya mutubo pag yun na ug malikon pag yun na. Kana bang gusto nimo? Gusto ba ka nga malikon pag yun mulalum pag yun ang imong relasyon diha sa Ginoo? Kinahanglan nimo kanunay gamiton ang pulong sa Dios. Ayaw siya wala, ayaw siya tanggala. Amen. Ikaw, ginatintal lang ka sa yawa, igsoon. Ginatintal ka, ginailad ka sa yawa. Ginaingnan ka sa yawa. Ay na nang Bible diya. Gamita ang imuhang instinct nimo. Sunda imong pagbati. Sige, gamita na may kana, gamita kanunay. Makita nimo asa ka dalhon ana. Daghan kay mga kinabuhi karon nangaguba, nangadaot. And I'm afraid, basin ikaw ba, nakakaroon naglakaw sa dalan nga dili tama og maayo. Kay diha lang sa hilom may gala, imuhang gi-reject ang pulong sa Dios. Without the word, man loses his direction. Without the word, man loses his discernment. Without the word, man loses his devotion. Ikaw pa, without the word, man loses his discipline. Mawala yung disiplina sa kinabuhi. What did the Bible says, may gala? Pag naakanunay, kauban nato ang pulong sa Diyos. Unsa man ni maghatag sa atong may gala ang pulong sa Diyos. Psalms 119 verse number 9. Psalms 119 verse number 9. Tanawan ninyo ang Bible, may gala. Tanawan niyo ng Bible dire. Tanawan ninyo. Ayaw mo pagtatanong sa laing mga tao may gala because I want you to learn. Amen? Tanawan ninyo dire. Tanawan ninyo ang preacher. Tanawan ninyo ang Bible kung magbasa tayo. Amen? Okay, kay yung magsikag tanaw sa laing tao mga ganan na, wa jud kay makatunan gyapon. Amen? Or sa iba no, ginabuhat na sa mga nagasimba kay ginalikayan nila may gala nga maigo sila. Ayaw, learn. Naganitag simbahan para makatunta, makaibaluta unsa ang kabubuton ni God sa atong kinabuhi. If you don't look at what the Bible says may gala, then how can you know and how can you learn? Unsay may imong mabaon nimo ini kung magsimba. Ugma magtrabaho ka, ugma mag-eskwela ka, ugma mulakaw ka. Unsay baonon nimo? Unsay panglaban nimo? Unsay pangbato nimo sa imong kaaway?
Unsay kaalam gamito nimo sa usa ka sitwasyon. Amen ba? Unsay giyon sa Bible, wherewithal shall a young man cleanse his way? Asa malimpyuhan may galang kinabuhi sa usa ka batanon nga tao? By taking heed thereto according to thy word. Kung mamati ka sa pulong sa Diyos, kaya balo pa mga dagag kinabuhi ng nahugawan? Wala ang pulong sa Diyos, di sa ilang kinabuhi. When a person doesn't follow the word of God, he will live carelessly. Dagag mga careless Christian karon. Pataka raw, dasmag, pataka raw, lakaw, sa usa ka dalan nga, wa gani siya igo nga kaalaman ng dalana na. Wa siya may gali kahibalo ka na ba nga dalan, maayo ba na nga dalan para sa iyang kinabuhi. Na yung mga young people, na yung mga Kristuhan, pataka lang ka adtuan ng lugar, pataka lang kag dasmag mga igala, pataka lang kag pili, pataka lang kag himog desisyon. Nga naman, gigusto nimo sa imuhang unod nimo. Pero wa ka kay baligson, makadaot sa imo na. Muna may igala, daghan kay mga kinabuhi na gubad, hanggang kaugmaon nga daot na ilang kaugmaon. Daghan kay mga igala, mga young people, may nangagubag yun ang ilang kinabuhi. Nga naman may igala, pataka lang, walay disiplina sa ilang kinabuhi. Kana ang problema. Kaya balo ba mo, nga nung gihatag sa Diyos, ang iyang pulong sa ato, anong kita, magkaroon tag-disiplina ba? Kay balot ta mo avoid sa mga butang nga dili makaayo sa tuwa. Kay balot ta mo likaya nato. Kay balo na to pugnan nato ang unsa ang gusto buhaton sa tuang unod ug sa tuang pagbati. Amen. When a person doesn't follow the word, when a person doesn't follow the word, magkinabuhi siya nga careless. Walay control ba? Walay standard. Walay kaning balaod nga ginasunod. You know, dagag mga Kristiyano, di sila ganahan og balaod gikan sa Ginoo. Wa kay baloy gala, ang balaod sa Dios mao na maghatag nimo og tinuod nga kagawasan sa kinabuhi. Di ka gusto kagawasan sa imong kinabuhi? Freedom? Kanindot ana? Free ka sa kadaot, free ka sa distraction, free ka sa kamatayon. Kay gisunod nimo ang pulong sa Dios. Dili ba nindot na? Kaysa naman may gala, wa kay ginasunod nga balaod. Peligro kayo imong kinabuhi oy. Wala kay protection gikan sa Ginoo. Wa man kay ginasunod nga balaod, wa man kay standard. Usahay ba no, na mga tao uban nga kung balauran nimo sila, masuko. Kay di sila gusto may balauran sila. Unsay napala nila karon. Kay di man sila gusto may balauran, di man sila gusto may nga kanang tagaan sila rules. Nahulog. Higala paminaw. Kita gitagaan taog kaning balaod sa Ginoo aron maprotektahan ta niya. Ma-safety ta. Kini atong kinabuhi magpabilin nga putli. Gusto ka nga imong kinabuhi mahugaw? Madaot? Pastor dili. Dinayaw ninyo kontraha ang pulong sa Diyos. Paminawa og sundan ninyo mga igsoon. Amen ba? Because the Word of God keeps us pure, focused, and controlled in a sinful world. Ang tao nga dili magiyahan sa pulong sa Dios, mahimo siyang kalibutanon. And no wonder daghag mga tao rod, Christian, I'm talking about kani mga luwas na nga tao, nahimo silang mga kalibutanon. Nganuman, their lives are not guided by the Word of God anymore.
Ang tao nga ang tao may nga dili ka ng kuan, dili guided sa pulong sa Dios, dali masuko, dali ma-offend, dali mangluod. Ingunani ba ka? Dali masuko, dali ma-offend, dali mangluod. Unya may gala, ang tao nga dili guided sa pulong sa Dios, mawad-an sa iyahang spirituhanong disiplina. Ikaw nga kay balo sa pulong sa Dios, pag na kay makita may gala, masuko siya pag matudluan siya sa pulong sa Dios, ma-discern nimo, that person is a fool. Walay disiplina. Ngano man, timailan man gud na may gala, ang tao nga dili guided sa pulong sa Dios, mahimong kalibutanon, dali masuko, dali ma-offend, dali mangluod, og mawad-an siya espirituhanong disiplina. Pero ang tao nga magpuyo diya sa pulong sa Dios, magpabilin nga matarong ug matinumanon. Amen ba? Pwede mo tana, ang sundalo may gala nga walay training, maunsa siya? Luya siya o undisciplined siya. Wala siya disiplina. Usay purpose sa training? Para ikaw magkaroon ka, ma-develop ang discipline di sa imong kinabuhi. Kay balo ka may gala mupugong. Amen? The Christian without the word becomes the same. Unguarded and defeated. Mapildi ka mga igsoon. You know why? Dili gibiyat unta design sa Ginoo may gala nga mapildi ta. Because we are saved to become victors. Para kita may gala mudaog ta. Gusto sa Ginoo may gala nga kanunay ta mudaog, kanunay ta mudaog, kanunay ta mudaog sa mga battles sa atong ginatuban sa atong kinabuhi. Kay balo ba masubo ang Ginoo may gala, masakitan ang Ginoo kung makita niya may gala nga kita napildi ta sa atong kaaway. Tungod we are not born to lose. We are born to win. We are saved to win. We are not saved may gala to become losers mga higala and defeated. Muna ang Diyos masubo, makita niya, uy, ako ang anak nahulog sa sala. Ako ang anak nahulog sa tentasyon. Ako ang anak na natangay, nakabig ni Satanas. Ang Diyos dili malipay ana mga igsoon. Ayun, masubugin ang Ginoo kay gihatan na gud niya may gala ang pulong niya para sa ato. Mao gud ni may gala maghatag sa tog kadaugan, pero kung di nato ni sundon may gala mapildi kita kanunay mga gala. Nga naman unguarded ang atong kinabuhi. Watay disiplina, watay control, pataka lang tagdasmag, pataka lang taglakaw, pataka lang kagato adto nang lugar, pataka lang tagpili, pataka lang ta may gala og decision sa atong kinabuhi. Wapo mo gining Kristohanon ba no nga mature ba? Tanaw ni mo nga nagit siya discernment ba, naay wisdom ba? Kaya balo ba mo na ako'y nabasa kagabi sa Proverbs chapter number, usipit sa around there 13, 14? 13, kagabi may gala. The Bible says, a man is commended by his wisdom. Pag ang tao mga higala na wisdom, you know what? Ikuan siya, i-praise siya. Manang kakahangaan siya sa mga tao. May nito sa iba, mahimo kang inspirasyon, mahimo kang blessing sa mga taong may gala. Nga naman, nakay kaalam. Kay dili may gala, daghang mga tao karon nga makita nimo na ay kaalam may gala sa kinabuhi. Pero pag makita sa mga ubang mata may gala, ma-recognize siya, that person has wisdom. Wow, believe sila sa imo. Maninguha sila, nga unta sila, maparehas sila sa imo. Nakay kaalam sa kinabuhi. I-check ra gud kung asa na siya. Nara, Proverbs 12, gibasa na ko ni kagabi. Gi-underline nan gyud nako ni mga igsoon. A man shall be commended according to his wisdom. You see, pag naa kay wisdom may gala, you will be commended by the people. Kahangaan ka. Ikaw ang klase nga tao may gala nga kanang gusto sundon sa mga tao. Amen. But he that is of a perverse heart, unsa man ang perverse heart may gala, baliktad, baliko og kasing-kasing, tuis og kasing-kasing, perverted mga higala, foolish, rebellious nga kasing-kasing, gingon sa Bible, shall be despised. Kanang word despised na may gala, dili siya respetuhan. Pag perverse ang imong heart nimo may gala, dili ka
dawat og respeto sa mga tao. Pero pag ikaw na kay wisdom, you will be commended by the people. Kasi maghatag na ito kaalam ang pulong sa Diyos. Amen ba? Sunod. Number 5 na ta. Second to the last. Number 5. Without the word, man loses his delight. Man loses his delight. Mawala may gala ang gana ug ang kalipay sa tao diha sa Ginoo. Kay balo may gala sultihan ta mo, ang pulong sa Dios maghatag maginig kalipay sa tuwa. Tinuod. Try to meditate the word of God and you will feel differently mga igsoon. Amo sa inyo ha, pero sa ako may galahi. Every time magbasa kog Bible, every early morning, and even before may gala, matulog ko mga igala, kada gabi ba no, bation ko og kalipay og makabaton kog kalinaw sa akwang kasing-kasing. Nga naman, promise na sa Ginoo para sa tanan nga mga tao nga mag-spend og time sa iyang pulong. Jeremiah chapter, basahon na to ang 15 verse 16. Jeremiah chapter 15 and verse number 16. Ang pulong sa Dios nangingon diri sa ato may galaw, thy words were found. Ang imong mga pulong nakita, and I did eat them. Tanaw ang sunod mga igala, gitanaw ninyo? And thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. Ang imong pulong nga naa diri sa ako mo'y kalipay, the joy and rejoicing sa akwang kasing-kasing. Kaya ba kang anong mga panahon sa imong kinabuhi may alam, wala kay kalipay? Magulanon ka? Bisag gasimba ka, pero magulanon ka? Dili ka malipayon may gala? Kaya wala pa ka napuno sa pulong sa Diyos. Ikasultihan mo, a Christian who stops reading the word becomes dry, empty, and joyless. Ingunani ba ang imong kinabuhi karon igsoon? Gamala, empty, hawang, joyless, way kalipay. Bisag kasimba ka, you feel empty gyapon and walay kalipay. Because maybe mga igsoon, wala ka gaspend og oras sa pulong sa Dios diha sa imong balay. The only time nga ikaw mga igsoon na maminaw lang sa pulong sa Diyos is when you come to church. But other than that, wala na kagaspend og time sa pulong sa Diyos. Muna dili consistent ang imong kalipay igsoon. Isultihan mo ang tinuod nga kalipay mga igala nagud gikan sa pulong sa Diyos, dili sa kalibutan. Young people, dili sa kalibutan ang tinuod nga kalipay. Wala sa kalibutan. Ang tinuod nga kalipay makita ninyo sa pulong sa Diyos. Gusto ba ka may galang bisag wa kay kwarta malipayon ka? The secret is spend time sa Word of God. Amen? Because without the Word, man loses his delight. Ikaw na buang katapusan. Without the Word, man loses his defense. Without the Word, man loses his defense. Wa siya'y protection, wa siya'y depensa. Nga naman, ang pulong sa Diyos igsoon paminaw, mao ni siya mo panalipod sa imo sa panahon may gala nga naay mga muabot nga mga tentasyon sa imong kinabuhi. Depensa nimo ning pulong sa Dios. Ephesians chapter number 6 in verse number 17, please. Kasi kung wala ang pulong sa Diyos, may gala, mawala ang panalipod, batok sa kaway. Kung sige yung sa Bible, may gala, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Dahil kuno ang helmet, no, sa kaluwasan ug ang espada sa Espiritu, nga mao ang pulong sa Diyos. I'm afraid, may gala, no, dagan din sa ato, may gala ba, no, na kung nata sa gawas wala gid nato ginadala ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong sa Dios weapon nimo na batok sa mga temptasyon.
Kita ginatintal ta kanunay mga igsoon, every day ginatintal ta sa atong kaaway. It's very important may gala na kanunay ang pulong sa Dios sa ato. Ginatintal ta kanunay may gala sa yawa. So, kung ikaw wa ka kay balo sa pulong sa Dios, dayon sa man imong panglaban nimo. Unsa man imo panglaban nimo sa imong kaaway? Ang yawa na siya mga fiery darts. Ikaw na ka. Unsa may tabo may gala sundalo mo adto gubat may gala way dala nga weapon. Automatic pildi ka na. Patay ka na. Daghang mga Kristiyano karon may gala bano wa na. Wounded and defeated. Mga casualty sa gubat. Nga naman, niadto gubat may gala, nagatubang og gubat, nagatubang makaway, walay dala nga kaning weapon. Nanabaho walay dala nga pulong sa Dios. Nag-eskwela walay dala nga pulong sa Dios. Ning bisita sa ilang paryente nga mga unbeliever, walay dala nga pulong sa Dios. Unsa may tayo panglaban ni igsoon? Makabig yung kanila. Madanid yung kanila. Mag-apos yung kanila. Mahimo yung kanilang kanang ulipon. Mahimo yung kanilang playing staff. Mahimo kanilang dulaan. Pareha kay Samson bagi. Gihimong dulaan sa iya makaway. Gibutahan. Gihimo siyang dulaanan. Gihimo siyang dulaan. Ginakatawan siya. Gimak siya. Nga naman, kumpiyansa kayo siya, kay gasalig siya, nga kusgan siya. Do you think, mga igala, kanay mong intelligence mo, kanay mong talent mo, kanay mong kwarta mo, kanay mong kusog mo, mga igala, makabarog na, makakaya na, mga igala, mudaog na siya, pag wala ang pulong sa Diyos, sa imong kinabuhi. Uahay mas gwapo, talented ka, pero napag yun ang pulong sa Diyos sa imong kinabuhi. Kusgan ka, pero napag yun ang pulong sa Diyos, ginagamit mo sa imong kinabuhi. Intelligent ka mga igala, pero napag yun ang pulong sa Diyos, ginagamit mo sa imong kinabuhi. Dili ba mas labing maayo na? Na kay mga panalangin, gikan sa Ginoo, pero mga igala, naapod ang pulong sa Diyos, ginagamit mo sa imong kinabuhi. Ang uban mga Kristiyanon, ang ilang daladala lang, ang kwarta nila, ang ilang talent nila, ilang ability nila, ang ilang ka-bright nila, mora na. Pero ang pulong sa Diyos, gipadaplin nila mga igala. Pwede mo tanang si Kristo sa siya? Ginoo. Tinood ba? Si Kristo Diyos. Tinood ba? O siya, Diyos na niya, Ginoo pa mga igala, paminaw. Ginoo na, Diyos pa. Pwede mo tanang? Katong na si Kristo din sa kalibutan. Unya gitintal siya sa yawa. Ginoo naman gina siya, Diyos naman gina siya. Ngano ning gamit pa magi siya pulong sa Dios. Ginoo na ganina, Diyos pa na ning gamit og pulong sa Dios panglaban niya sa yawa. Nya ikaw, Ginoo day ka. Diyos day ka. Di ba tao lang ka? Ngano di man ka mogamit sa pulong sa Dios? Na si Kristo Ginoo na Diyos na mugamit magani sa pulong sa Diyos para pangbato niya, pang-refute niya, panglaban niya sa mga temptasyon ni Satanas. Igsoon, mugamit ang pulong sa Diyos oy. Dili ta magkumpiyansa. Amen. Dili ta kasaligan. Kasaligan ka ba? Kasaligan ba na imong trabaho? Kasaligan ba na imong talent? Kasaligan ba na imong kaalam? O kay balo? Dili igsoon. Huyang ka, kay tao lang ka. Pero pag na ang pulong sa Diyos, tiya sa mga megala, sama sa gigon sa Bible megala, ang pulong sa Diyos, gamhanan siya. Ikaw mahimo kang gamhanan nga Kristohanon. Ang uban nato di megala ba no, ita, palamilamian na ta, mukilig na ta, mukagat na ta, musabay na dayon ta, mu-entertain na dayon ta megala niya. Ato na dayong ihatag atuang ang atuang kasing-kasing atong kinabuhi, atong lawas, ana nga butang. We are not guided by the Word of God. We are taught by the Word of God, may gala, gitudluan ta sa pulong sa Diyos, pero may gala, wa nato gigamit ang pulong sa Diyos sa sitwasyon nga atubangon nato.
Ang kadaghanan sa mga Kristiyano karon maayo lang maminaw sa pulong sa Dios, pero abot dito sa gawas mga higala, pag naiatubangon nga sitwasyon dili gamito ng pulong sa Dios. Kaya nga naman sa diha nga ning gawas sila diri sa simbahan, gibili nila ang butang nga ilang nakatunan gikan sa pulong sa Dios diri ra gyapon sa simbahan. Inigawas nila anang pultahanan na mubalik sila silang daang prinsipyo may gala, gamit ang ilang tawhanong kaalam, gamit ang ilang ang ilang idea, gamit ang ilang talent, gamit ilang mga resources, gamit ang ilang mga prinsipyo nila. Gi-reject nila ang pulong sa Diyos. Sinita po, bagsak gyapon, failure. And that's sad. Because dili ka na ang desire sa Ginoo para sa iyang mga anak. Higala paminaw, how can He bless us if we're always defeated by Satan? You will only be rewarded mga igsoon if you pass the test. If you win the challenge. And gusto gid sa Ginoo may higala pa muhatag sa iyang pabor sa imong kinabuhi. Ang uban nga mga Kristiyano, dali na kay mapildi. Pakitaan lang og kaning butang, pakitaan lang og gwapa nga babae, pakitaan lang gwapo nga lalaki, pakitaan lang kwarta, musunod na dayon igsoon. Wala gyud mailan nimo, wala gyud ang pulong sa Dios mga higala. Nangulo sa ilang kinabuhi. Dali ra matintal, dali ra mawat-ag kusog sa ilang espiritu. Mao na daghang mga Kristiyano may gala nga laglag. Ngano man pastor? Di man gud sundon, di man gud buhaton ang pulong sa Dios. Amen. Dili buhaton ang pulong sa Dios. Nadunggan man unta nato mga higala. Kita mismo nasabtan nato og nakakatunta pero wala nato mga igsoon ginabuhat ba? Wala nato gina-apply sa atong kinabuhi. Amen. Adto nato sa conclusion, katong gisulat ako na kuan nimo der. Adto ta sa conclusion. Mga igsoon, inumdumin ninyo ni. A life, tanawan ninyo mga higala kani, a life not guided by the Word of God is a life that will soon fall apart. Ang kinabuhi, bisayawan ako nga dili guided, dili magiyahan sa pinaagi sa pulong sa Dios kay usa ka kinabuhi nga usa ka adlaw gikan karon may gala malaglag siya. Tanawa ro imong kinabuhi karon, di ba? Nindot pa kayo mong kinabuhi karon. Ang pingin niya na may gala, ipabilin ngayon ana nga maayo. Dili gusto sa Ginoo may gala ba nga later kanang imong kinabuhi nga maayo karon maguba na napuhon. Kanang imuhang purity, kanang imong kinabuhi karon nga putli pure karon, mahimo na lang impure ug hugaw puhon. Dili gusto ang Ginoo ng mga igsoon. Ang pingin ninyo kay gipiyalan biyata sa Ginoo biya niya ang kinabuhi nato kinetong lawas nato. Amen ba? Asa pa na para there? You see, kung wala ang Biblia, mawala ang direction. Kung wala ang Biblia sa atong kinabuhi, mawala ang discernment, mawala ang devotion, mawala ang disiplina, mawala ang kalipay, ug mawala ang depensa. Pero pagtugta nato ang pulong sa Dios nga mao'y mahimong kahayag sa atong kinabuhi, then surely di gyud ta maglakaw diha sa kangitngit. Di gyud ka maglakaw diha sa kangitngit. Ngano na uban karon naglakaw sa kangitngit? Wa man sila discernment. Abi nila tama ilang ginabuhat. Amen. Kamo mga young people, paminaw gid mo sa akong isulti ang people. Ayaw ninyo naguba inyo ang kinabuhi, oy.
Maluoy mo sa inyong kaugalingon. Ang pingin ninyo na, dilibihan na inyong lawas. Dilibihan na inyong kinabuhi. Nga imuha lang ng pahugawan sa kalibutan. Ayaw ninyo na hugawi. Ayaw ninyo na ipadaot sa atong kaaway. Amen? Ayaw. Maluoy mo sa inyong kaugalingon, igsoon. So tugutan nato ang pulong sa Dios nga may mahimong suga nato aron di ta maglakaw diya sa kangit-ngit. Tanawan ninyo ang last verse natong basahon, Psalms 119 verse 130. Tanawan ninyo ni. The Bible says, Psalms 119 verse number 130. Tanawa ang gingon sa Bible, the entrance of thy words giveth light. Entrance pa lang. Pagsugod pala nimo og basag Bible may galabano na kana tagaan na kagsuga kahayag sa Ginoo. Muna kani mga galabano, mahal jud kayo ni. Bililhon jud kayo ni. Kung matulog ko, ginatapad gyud ako ni kanunay, ginagakos ako ni mga gala ang Bible. When I rise up early in the morning, the first thing nga ako ang magunitan ako ang akong Bible may gala. Ano man, the entrance of this word giveth light. It gives understanding to the simple. Mo ni maghatag sa itong maayong salabutan. Dili ba mo gusto na? Abi niyo, maglisod kog tudlo aning usa ka Kristiyano may gala nga walay understanding, di makasabot. Maglisod ko. Bisag ako may ginapasabot na, gipakitaan na nako siya, ako nang gi-word for word, giana na ginako kang sa Bible o, ingon na niyo, di gyud siya kay, nga naman, lagi, why discernment na, gibutahan siya may gala sa kaaway. Di ba ang kaaway na to ang mubuta? 2 Corinthians chapter 4 verse 4, dali lang, before ta mag-pray. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Ay. Wala ko, mag-uol ko, baka na itong Kristohanon may galang nga naulipon ba? Naulipon sa iyang pagbati, naulipon sa mga unbeliever, naulipon sa kalibutan, lisod kayo tudluan. Ngano man, ikaw nga ning tabang sa ilaha, ikaw pa ang mahimong kaaway nila. Ikaw pa mga higala ba no, ang sa ilahang pananaw ang murag mali sa ilaha para sa ilaha. Nga naman, blinded naman good sila ba? Kinsay nag-blind? Ang God of this world. Kinsa man ni, ang yawa. Napansin ninyo, dili capital G, kay kana mahigala, yawa na. Daghag mga tao karon gibutahan sa yawa. Bisag mga Kristohanon, gibutahan sa yawa. Maglisod ko. So pangutano na itong kaugalingon karong gabi, ang ako bang kinabuhi, guided ba ni sa pulong sa Diyos? Pangutano na ito itong kaugalingon, tagsa-tagsa na ito, pangutano na ito. Okay pa mo diha? Ayaw pagana, makatulog ka na, makatulog ka. Ayaw sandi, ayaw ka na, makatulog ka na. Okay, sit properly. Ayaw isa kung sleepy ka, ayaw isandig imuhang diri sa imuhang kwan. Kay makatulog ka na. Ana. Kay kung gana mo magkuan may gala, maminaw mo, magana mo. Makatulog na. Di man mag-functioning yung brain ana. Musandig ka may gala diri sa imkuan, makatulog yapon ka. Ngano man, too much kay ka nga komportable, relax kayo ka. So ang best advice nako sa inyo kung gikan kag trabaho eskwelahan, kapoy mong lawas may ala, mo simba ka may ala, ayaw sandig kung ikaw magsimba ka, maminaw ka sa pulong sa Dios. Ayaw pag-ana, makatulog ka na. Mulingkod ka may gala nga, dili ka mo sandig, nya dili ka mo ana sa imong ulo. You will stay awake pagka inanay imong buhaton. A piece of advice lang. Okay, pasalamati ko niya ha.
You're welcome daan. Okay, so pangutano nato tong kaugalingon karon. Ang ako bang kinabuhi guided ba ni sa pulong sa Dios? Nagabasa ba ko sa Bible? Naga-meditate ba ko? Gina-apply ba nako? Gina-obey ba nako daily ang pulong sa Dios? These are questions that we need to answer. Tubaga na igsuon. Kung ikaw nasa imong trabaho, naka sa iyong balay, naka sa eskwelahan, or asa ka man mga higala, guided ba ka sa pulong sa Dios? I hope mga higala, kung dili man gani ka guided, if you're not totally guided by the word of God, let us make a commitment tonight. Mag-ampo ta, mga itagtabang sa Ginoo. Ino na tong Lord, guide me by your word. Amen? Every step, every decision, every day, Lord, giyahi ko. Sundan na ninyo na igsoon, buhatan ninyo na. Aron kitang tanan diri mga righteous and godly ta ba, acceptable atong life sa Ginoo, di ba? Dili ta mga corrupt, ungodly diri nga mga katawhan sa Dios ba? Ako subukay ko mga igsoon, goal kay ko ani mga young people na today, daghang mga young people diri sa atong simbahan nga hulog sa sala. Gamitan ninyo ang pulong sa Diyos, in tawon igsoon. Amen? Gamitan ang pulong sa Diyos aron mahimo kang sugapod sa uban nga mga tao. Amen ba? Amen. Duko nato itong mga ulip, piyo nato itong mga mata. Nakita nato mga higala karong gabi kung unsa mga higala ang mahitabo kung ang kining atong kinabuhi dili siya guided sa pulong sa Dios. Karon maghimo ta og commitment din tawon, oy. Dili ka nang ampu-ampu lang dinhi sa altar igsoon. Maghimo ta og kanang kuan ba tinud-an na gyud ba nga commitment sa atong kinabuhi kay mga Kristohanon man tang tanan diri. Dapat mga higala nga committed gyud ta nga muobey sa pulong sa Dios. Di lang ta ingon kutob sa pagpaminaw lang ta sa pulong sa Dios. Let's pray. Father in heaven, Lord, please move the invitation. Salamat kay sa mensahe Ginoo. Tabangi ang imong mga katawhan diri Lord. Nga ang pulong sa Dios unta mahimo na ning suga sa ilang dalan ug kahayag sa ilang tiil. Ginoo, help our young people, help the adults, help the married people in our church, and even the elders in our church to be guided by your word. Kay Lord, nakita na mo Ginoo, nasabta na mo karong nga gabi unsa ang mahimo nga resulta basta kami Ginoo magiyahan ang among kinabuhi sa imong pulong. Ug Lord, nasabtan po namong nakita Ginoo karong nga gabi kung unsay mahitabo pod sa among kinabuhi kung kining among kinabuhi di ni magiyahan sa imong pulong. Lord God in heaven, I pray, please move the invitation this evening. I pray this in Jesus' name. Pwede ta manindog mga higala, mga kaigsunan. Manindog tang tanan. Unya mga higala, mag-ampo ta sa Ginoo, ha? Ya kita kung mag-ampo ta, maghimo ta og commitment. Gihatagan man ta sa Ginoo sa iyang pulong. Dili lang ni para mahigala basahon nato paminawon. Kundili kini gihatag mahigala sa Dios sa ato aron ikinabuhi nato. Mao man mo tabang nato sa ato ang kinabuhi. Aron di ta masayop, aron dili ta mahulog sa sala, o dili ta mahulog sa mga litag o sa mga tentasyon ni Satanas. Ayaw mo pa biktima sa yawa higala? Ayaw mo pa biktima sa inyong pagbati? Ayaw mo pa biktima sa inyong mga unod? Maluoy gyud din tawon mo sa inyong kinabuhi igsoon. Hinulam lang gid biya nato ni atong kinabuhi. Dili ni ato manubag ta sa Ginoo ani mga higala kung giunsa nato ni pagdala.
I hope nga karon nga gabi gipahinangmuan ta, gipahinumduman ta, gidasig ta karon, gi-challenge ta karon sa Ginoo, pinaagi sa iyang pulong, then let's respond. Unsa may buhaton nato karon nga kita gidasig na, gi-challenge na ta. So pag-ampo sa Ginoo, if you want to come to the altar and pray, come, pwede ka mo gawas diya sa imuhang lingkuranan, pwede ka mo sa altar, pag-ampo sa Ginoo.